Ka-coffee, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Of course, sa mga ka-coffee natin abroad, lalo na po yung mga nasa Czech Republic. Good morning, good morning, good morning. Good news! Naku po. Ang weak leader na si Marcos, sabi ng mga dilis, weak leader daw si Marcos pero napakulong si Digong na huli si Saldico. Anyway, sige, yan ang ano nila eh. Yan ang fantasy nila. Ang weak leader na si Marcos, aba, nagawang mapahuli itong si Saldico. Ka-coffee, hindi naman si Marcos yung humuli eh. Yung international community naman eh. Malamang, paano hulihin yun kung hindi nagkipag-cooperate ang Pilipinas? Paano mahuhuli yun kung hindi nag-coordinate ang Pilipinas sa Interpol at sa international community? Mga bopols talaga ito mga to eh. Anyway, good news po ito dahil na-aresto na si Saldico. Anong ibig sabihin ng kanyang pagkaka-aresto? Sana wag siyang magsinungaling. Kasi posible din eh, na kapag nagsalita na yan, puro kasinungalingan ang sasabihin yan, gaya ng ginawa niya doon sa video, no? Pero, marami po ang maliliwanagan if ever magsalita si Saldico in person, ha? And under oath. Dalawang bagay po yan. Yung mga nauna niyang statement, mga nauna niyang binitawan na video, posibleng AI, di ba? May mga reports, may mga studies na nagsasabi na AI generated yung mga video na yan. Pangalawa, hindi yun under oath. So kung anong gusto sabihin niya, okay lang kasi not under oath naman eh. Pero iba na kapag nasa korte na siya, kapag nasa Pilipinas na siya, kapag nakasalang na siya. Sana lang, wag siyang magsinungaling. Di ba? Kasi importante yung kanyang presensya. Una, isa sa most guilty na mga salarin dito sa flood control. Kailangan siyang makulong, kailangan makulong yung kanyang mga kasabwat. Malaking bagay po yan na nandito siya sa Pilipinas. Pero ang tanong, may uuwi ba siya sa Pilipinas? Meron ba tayong extradition treaty sa Czech Republic? May babalik ba siya dito sa Pilipinas? Isa po siyang allegedly Portuguese. Citizen po siya ng Portugal. And I think yun ang kanyang ginamit na pasaporte. May mga binabasa tayong analysis, nag-research din po tayo, na may nakita tayo sa Washington Post, sa Estados Unidos, no? Binalita nila ito eh, yung pagkakaresto ni Saldico. Sabi nila ha, ng Washington Post, ha, international media, wala daw pong extradition treaty ang Pilipinas at ang Czech Republic. Sabi nila. Pero may nakita akong post dito sa Pilipinas, and mukhang credible naman, meron po tayong extradition treaty. Hindi ko lang makita sa DFA kung ano yung official. Meron ba tayo o wala. Pero, regardless, ang presidente ay si Marcos. Si Marcos, masipag matalino. Gagawan at gagawan ng paraan yan. Kung totoo man yung sinasabi ng Washington Post na wala tayong extradition treaty sa Czech Republic, therefore, hindi mapapauwi si Saldico, huwag kayo magpakakampante. Matalino si Marcos. Maraming paraan na naiisip si Marcos. Tahimik lang yan. Hindi lang yan basagulero. Pero madiskarte yan. Pero kung totoo yung binabasa ko, yung isa namang analysis na mukha namang credible, again, di ko sinasabi absolutely credible, no? Kasi masasabi natin credible yan kung DFA yan nagsalita niyan. Sabi niya, meron tayong extradition treaty. Hindi ko lang makita, sinesearch ko kanina kung meron man o wala. Kasi kakaputok lang ng balitang ito eh. Pero regardless, meron o wala, gagawan at gagawan ng paraan yan ni Pangulong Marcos, may uuwi yan. Remember si Teves? Anong ginawa ni Teves? Paligoy si Teves na tumagal dyan sa korte sa ibang bansa, no? Pero, ano ngayon? Andito rin sa Pilipinas. Basahin ko muna itong sinasabi ng presidente, ha? Very firm ito, eh. Nahuli na si Saldico. Ang galing, oh. Brief. Very brief. Maikli. Pero yung gist nandoon, yung laman nandoon na. Nahuli na si Saldico. He is now detained in Prague after crossing into the Czech Republic without proper documentation and is currently in the custody of Czech authorities. Diyan kasi, nakapunta na kasi ako dyan sa Czech Republic, ka-coffee. Yung mga European countries, ano yan eh, yung border niyan, parang toll gate lang. Di ba kasi magkakadikit yan eh. Di ba, nasa Austria ka, nakabase ka sa Austria. O, lipat ka, punta ka halimbawa ng Croatia, by land lang yan. O, pwede rin by aeroplano, no? Punta ka ng Czech Republic, punta ka ng Budapest. Magkakadikit lang yan eh. Itatravel mo lang yan by kotse. Doon sa border nila, ang border dyan, ano lang eh, tawag yan, parang toll gate lang. Yun yung immigration nila. Nakasakay ka sa kotse, di ba? O sige, o ibibigay nyo yung pasaporte ninyo, kung ano man yung travel document ninyo, kung may ID kayo, citizenship ID or whatever, no?
Nakasilip lang yan, nasa pintuan. Parang ano lang, parang checkpoint lang. Nakasilip lang doon yung immigration officer or policeman yan. O hingiin yung passport nyo. O ilang kayo dyan sa sasakyan, titingnan kayo. O apat. O sige, apat na pasaporte. Double check nila, etc. etc. Minsan nga, wala nang tatak-tatak eh. Di ba? Ganun lang kadali yan. So, siguro, akin lang ito ha, at teorya ko lang ito, si Zaldico, nagpapaikot-ikot na yan dyan sa Europa. Baka nga yung Portugal eh. Ano lang yan eh, decoy lang yan eh. 'Di ba? Para ilinlang lang yung authorities. Diyan na yan sa European countries na pwede mong gamitin ang iyong Schengen visa. 'Di ba? Yung Schengen visa kasi magagamit mo yan mostly sa lahat ng bansa diyan sa Europa except sa United Kingdom kasi iba po yung kanilang visa. So paikot-ikot lang yan diyan kasi kakampante siya eh. Sa border, pagtatawid ka ng border eh. Mabilis lang yan. Pero ang tiyak tayo, hindi Philippine passport ang gamit niya. Kasi nakansela na po yan noong December 2025 pa. Kapag nakansela na po yung passport niyan, pag in-scan yan doon, madidetect agad yan. Therefore, may ibang pasaporte si Zaldico. Ang belief, Portuguese passport, no? O Portugal passport, yung kanyang ginagamit. Pero wala pa pong katiyakan dyan, wala confirmation. Pero ang tiyak tayo dyan, definitely, hindi po Philippine passport yan. So baka hindi nga lang yan yung countries na ginagawa na pinuntahan ni Zaldico. Hindi natin alam kung saan siya galing bago siya pumunta ng Czech Republic. Di ba? Baka galing ng Budapest yan. Baka galing ng Austria yan. Nagkita sila dyan ni Harry Roque. Kasi andyan si Harry Roque. Baka nasa Switzerland yan o kung saan mang mga bansa na ginagamitan ng Schengen visa. So, patawid siya. Yan ang kwento dyan. Base sa kwento ng presidente, no? Patawid siya, pero kulang yung kanyang document. Ang term ay proper documentation. Hindi tama or may kulang yung kanyang mga dokumento. Ano yung passport ba yan o papel ba yan o kung ano, whatever, kulang. Kaya na-hold siya ng authority. And ngayon po, nasa kustodiya siya ng Czech authorities. Sabi ng ating presidente, again, may treaty man, may extradition treaty man yan o wala, tiyak tayo na mapapauwi yan ng presidente, knowing Marcos, no? Sabi ni PBBM, no, we are in close coordination with the Czech government to ensure that all legal processes are followed and to arrange for his return to the Philippines at the soonest possible time. We will keep the public informed as developments unfold. Ang European country ka-coffee, medyo ano yan eh, medyo paborable sila sa mga ganyang klase ng tao eh. Parang kay Harry Roque, di ba? Mas paborable sila dyan. Kumbaga, mas hindi naman sa kinakampihan, no? Pero may mga limitations po. Mas may protection silang ibinibigay sa mga ganyang klase na tao. Kasi, kilala sila dyan. Unfortunately, i-arrange ko yung thought ko. Dahil kilala sila na ganyang characteristics ng mga bansa na yan, inaabuso yan ng mga pugante. Hagaya ni Harry Roque, di ba? Inabuso niya yan eh. O, palipat-lipat siya dyan sa mga European countries. Ngayon nakabase siya sa Austria kasi dyan yung point of entry niya. Dyan siya pumasok. Ganon din ng Czech Republic, may mga kondisyones sila kung kailan nila ibibigay yung isang suspect sa isang krimen. Isa-isahin natin ito ha. May mga conditions para ma-extradite itong si Zaldico. Sa binabasa kong analysis kanina, ang sinasabi niya, meron tayong extradition treaty with Czech Republic. Therefore, may extradite si Zaldico o madadala si Zaldico dito sa Pilipinas. Pero may mga limitations. Yung mga krimen po ay dapat punishable by both countries. Kung yung krimen na nagawa, halimbawa ni Zaldico, ay dapat pinarurusahan yan sa Czech Republic at the same time pinarurusahan sa Pilipinas. Kung yung krimen na yan ay hindi pinarurusahan sa Czech Republic, baliwala yung extradition treaty na yan. And fortunately, maswerte tayo dahil yung kaso ni Zaldico, pangungulimbat yan, corruption yan, graft yan, pinarurusahan niya sa Czech Republic, check na yan. Tapos, kailangan magpresenta definitely ng Pilipinas ng mga ebidensya, sufficient evidence, no, na magpapakita na yung krimen talaga ay nagawa ng isang tao. Ano yung proof natin dyan na nagawa ni Zaldico yan? Yung existing warrant of arrest niya na inisyu ng Sandigan Bayan. Malinaw na malinaw yan kasi may probable cause yan eh. And definitely, recognize ang Sandigan Bayan na mag-issue ng warrant of arrest. Ipakita lang yan dyan sa Czech authorities, definitely check na yan. Tapos, the person is likely responsible. Yun yung sinasabi nating probable cause. And
tulad ng sinasabi niya, hindi pwedeng, feeling ko siya yan. Feeling ko ganyan yan. Hindi pwede. Kailangan ba establish yan yung probable cause nga kahit sa bansa naman yan, halos isa yan, na sa tingin ng korte, ginawa niya yan. Kasi hindi naman verdict agad yan eh. Hindi naman judgment agad yan eh. Di ba, pag inakusahan ka, hindi naman sila sabi, guilty ka kagad. Kailangan pang mag-trial dyan, mag-hearing dyan. Basta ma-determine lang na mayroong probable cause. Tapos, i-review po yan ng Czech Republic. Yung mga dokumento na yan, for sure, sa talino ni Marcos, sa talino ng mga tao na kapaligid sa kanya, madali lang ito eh. Kung baga, documentary requirements lang yan para ma-extradite itong si Zaldico, maibalik dito sa Pilipinas. And, nationality does not block extradition. Even if the person is Filipino, pwede pa rin i-extradite. Citizenship alone is not a shield. Correct. Pero, itong sinasabi ko sa inyo na inaabuso ng mga pugante gaya ni Harry Roque, ni Zaldico at ng iba pa po yung European countries dahil masyado silang nagpuprotekta sa human rights. Talagang protektado nila yung karapatang pantao kahit ikaw pa ay kriminal, kahit pa ikaw ay suspect, protektado nila yung karapatang pantao mo. Na inaabuso nga yan ng ilang mga pugante. Which is maganda rin naman on the side of the Czech Republic and other countries, no? Or yung ibang nagsisik ng political asylum, mas maganda sa kanila yan dahil may pupuntahan sila. Yun nga lang, kung kagaya ni Harry Roque, kagaya ni Zaldico yung magsisik, parang lugi yung bansa, no? Anyway, ito po yung mga consideration. Yung mga human rights consideration o yung mga tinitingnan po ng Czech Republic para mag-grant po yung request for extradition. Number one, there's risk to TORTURE. Hindi ko sasabihin yung term or unfair trial. Nagets nyo? Kasi mabablock tayo ni Facebook pag banggitin ko yung word eh. There is a risk of TORTURE. Kapag may risk po na gagawin ng authorities ng Pilipinas na yung tao na yan, hindi nila ibibigay yung tao na yan. Nagigets yung punto ko. Kung bubugbugin yan, pahihirapan yan dito, kung ano isasalpak sa mukha niya, sa ilong, kung saan-saan man yan, kung sa tingin ng Czech authorities gagawin ng Pilipinas yan, hindi nila ibibigay si Zaldico. Pero malinaw naman, disente itong gobyerno. Hindi kagaya ng gobyerno ni Duterte. Kung si Duterte ang presidente, baka gawin nila yan. Pero si Marcos ang presidente, definitely, due process will be afforded to the alleged criminals o to the suspect, gaya ni Zaldico. Dapat walang risk ng, kung may risk, hindi. Dapat walang risk ng unfair trial. Again, patas po itong gobyerno na to. Binibigyan ka ng due process, therefore, ekes na yan. Si Sara Duterte nga, binibigyan ng due process eh. So, I think, definitely it will be considered by the Czech Republic na magkakaroon ng fair trial para kay Zaldico. Dahil kapag natiyak ng Pilipinas yan na may fair trial, ibigay nila si Zaldico. Next, the person may face the death penalty. Kasi ayaw po ng Czech Republic sa death penalty. So kung sa tingin nila, hindi harap sa death penalty, definitely ang sagot dyan, wala namang death penalty sa Pilipinas. So, okay, ibigay nyo na yan. So, itong mga konsiderasyon na to, itong mga naglalabasan na mga guidelines o mga considerations, pasok po at hindi favorable kay Zaldico. Wala namang tayong death penalty. Wala namang unfair trial, di ba? Wala namang risk of, di ba? Bakit hindi ibibigay si Zaldico? Susuriin po yan ng judicial process ng Czech Republic. Siyempre, i-review yan ng korte nila bago po tuluyang maibalik na itong si Zaldico. Medyo mahaba-habang proseso po ito dahil legal matters po ito, no? The decision is not automatic or purely political. Czech courts evaluate the request. The person can contest the extradition. Knowing Zaldico, napakaraming salapi ni Zaldico, di ba? May influensya yan. Kaya mag-hire niya ng napakaraming Kaufman. Kasi, magkano Saudi Kaufman? 150 million naman. Kahit napakaraming Kaufman pa yan, kaya na yan. Therefore, i-challenge yan ng mga abogado ni Zaldico. Yung extradition request ng Pilipinas. So, just to manage the expectation, in reality, hindi agad-agad siya mapapauwi. Siguro, sa tingin ko, 1 month or 2 months. 1 month, 2 months, or 3 months, saka mapauwi yan si Zaldico. Siguro 1 to 3. Siguro para sure tayo, 3 months bago mauwi si Zaldico sa Pilipinas. Dahil mahaba nga po yung proseso na pagdadaanan. Pero on the brighter side of all these things, nahuli siya. Di ba? At least may ina-expect tayo. After 2 months, after 3 months, may babalik siya dito sa Pilipinas. And
knowing Marcos, knowing PBBM, yung kanyang connection, yung respeto sa kanya ng international community, baka mapabilis. Yan ang isang aabangan po natin. Kaya naman ang panawagan natin sa COMELEC. COMELEC, katok. COMELEC, ano nangyari? Meron pong disqualification case ang Ako Bicol Party List ni Zaldico dyan sa inyo. Chairman Garcia, aksyonan nyo na po yan. Anong nangyari? Ilang buwan na ang lumipas. Nakinabang na ng todo yung party list na yan. Tapos, sinampa ng disqualification case ni Nihaw, wala man lang kayong update. Ano na nangyari? Hindi nyo ma-disqualify yung Ako Bicol Party List? O hindi nyo man lang maimbestigahan? Kasi ang decision kung ma-disqualify yan, no, based sa investigasyon. Ang tanong, naimbestigahan nyo na ba? O ayaw nyong imbestigahan? Oy, COMELEC! Galaw! Baka ma-stroke. May disqualification case ang Ako Bicol Party List ni Zaldico. Malinaw naman na nakinabang yan sa pagnanakaw ni Zaldico. Bakit wala kayong ginagawa dyan? Sabi nga ni Mark Ian everyday, i-maintain nyo naman yung integridad ng party list system dahil nasisira yung integridad ng party list system dahil sa mga palpak at abusadong party list. COMELEC, trabaho nyo yan. Aksyonan nyo naman yan. I-komento ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee na sa Facebook. Please like and follow YouTube, subscribe, TikTok, subscribe. I'll see you in my next video. Bye.